Iikot ang storya sa isang magandang babae na nagngangalan namang Bea. Pansamantala namang manunuluyan si Bea sa bahay ng kanyang matapang na tiyahin habang siya ay nag-aaral. Ang dahilan naman ng hindi magandang relasyon ng magtiyahin ay dahil ang ugali na mayroon si Bea ay tila ba happy-go-lucky lang ito sa kanyang buhay. Maging sa tuwing oras naman ng pagpasok ni Bea sa school ay palagi nitong ginagawa ay magbulakbol kasama ang kanyang barkada at BF niyang Konyo. May isang beses naman habang naglalaro ng bilyard ang BF ni Bea at ang kalaban nitong lalaki ay tila ba kung makatingin kay Bea ay parang kakainin na siya nito. Hindi naman lingid sa kaalaman ng kaibigan ni Bea na ang mga tingin ngang iyon ng lalaki sa kaibigan nito ay tila may pagnanasa, ngunit deadman na lang naman doon si Bea. Nang matapos naman ang pagbibilyar ng BF ni Bea at kasalukuyan rin itong natalo ngunit wala naman itong pambayad. Kaya nakikiusap ito kay Bea na bigyan nga muna siya nito ng perang pangbayad sa lalaking tumalo nga sa kanya. Siya naman si Danny, nang kukuhanin niya naman na sana ang bayad sa kanya ng BF ni Bea at sa hindi nito inaasahan na biglaan pa itong hinagis sa kanya. Kaya naman dahil doon at sa hindi na nakapagpigil si Danny at agad niya na ring pinagsasapak ang mga kasamang lalaki ni Bea. Lumaki at kilala naman si Danny sa kanilang lugar bilang isang batang riles. Ang trabaho na meron naman siya ay taga-kolekta ng mga pera sa pasugalan at binibigay niya naman ito sa kanyang boss na si Pipoy. Dahil naman sa magandang lalaki rin si Danny kaya halos lahat ng mga babaeng makakita sa kanya ay binibigay agad ang kanilang mga sarili. Nang minsan namang sumama si Bea sa kanyang lola para magsugal sa kasino ay sakto rin namang naroon si Danny upang maglibang rin sana. Ngunit sa pagtagal ng paglalaro naman ni Bea sa kasino ay naubusan na rin ito ng pera. Kaya nagbalak ito na mangutang sana sa lalaking nagpapautang doon sa loob ng kasino. Ngunit sa kasamaang palad naman ay hindi pinautang si Bea dahil kailangan pa raw nila ng pamalit nito. Subalit nang makita naman ni Danny si Bea ay agad naman siyang tumabi dito. Matapos noon sinubukan ni Danny na magsugal at magpakitang gilas sa dalaga. Agad rin namang tinamaan ng buenas si Danny at naging sunod-sunod ang kanyang panalo. Nang makita naman ni Danny na nakukuha niya na ang atensyon ni Bea kaya agad na sambit niya dito na kailangan niya ng pangpabuenas pa sa tulong ni Bea. At nang makarami na ng panalo si Danny kaya agad na sambit niya kay Bea na siya daw ang pangpaswerte nito kaya sila nanalo. Matapos naman ang masayang pagsusugal ng dalawa ay sabay na rin silang umalis ng magkasama. Kaya sa mga oras na ring iyon at agad na nagawa ng dalawa ang magpaligaya sa bawat isa. Sa muling pag-uwi naman ni Bea sa kanilang bahay ay agad naman itong pinagsabihan ng kanyang tiyahin dahil sa mga mali niyang ang ginagawa, kaya sa muling pakikipagkita ni Bea kay Danny ay may nais naman itong gawin. Sinasabi ni Bea kay Danny na kailangan niya daw ng malaking halaga at hati raw sila ni Danny para pangpuhunan nila sa kasino. Sa una ay nagdadalawang isip pa naman si Danny sa gustong gawin nga nila ni Bea. Subalit dahil sa tinamaan na nga rin ito kay Bea kaya handa na ito na isugal ang kanyang buhay mapasaya niya lang si Bea. Matapos noon dahil sa kakailanganin nga ni Bea ng malaking halaga para pangpuhunan sa sugal kaya sinubukan niya na rin humiram sa kanyang kaibigan. Dahil sa mabait naman ang kaibigan ni Bea kaya kahit pang tuition nito sa school ay pinautang niya na kay Bea. Habang si Danny naman ang mga pera nitong nakolekta mula sa negosyo ng kanyang boss ay gusto nito kuhain pangpuhunan nga nila ni Bea. Binalaan naman si Danny ng kanyang kasamahan na kapag nalaman daw ng kanilang boss ang balak niyang ang gawin ay siguradong papatayin siya nito. Subalit wala naman ang pakialam si Danny kung malagay man ang buhay niya sa alanganin, ang mahalaga sa kanya ay mapagbigyan nga ang nais gawin ni Bea. Ngunit nang tuluyan naman ang nagpunta ang dalawa sa kasino para nga magsugal at sa hindi nila inaasahan na agad silang matatalo. Dahil sa sunod-sunod na nga ng talo ng dalawa kaya naman nagagawa na nilang magkainitan ng ulo. Subalit dahil nga sa malaki na ang natatalo sa dalawa kaya nais sana ni Bea na umuwi na lang. Ngunit sambit naman ni Danny kay Bea na gusto niya pa raw magsugal at nais niya ngang makabawi pa. Nang hindi naman matiis ni Bea si Danny kaya nagawa na nitong isanla ang kanyang sasakyan sa lalaking nagpapautang upang sa ganon ay magkaroon pa nga sila ng panibagong puhunan. Lubos naman ang naging tuwa ni Danny sa ginawa ngang iyon ni Bea. Subalit sa muli nilang pagsusugal ay muli na naman silang natalo at naubos ang lahat ng kanilang pera. Kaya dahil doon ang sasakyan sana ni Bea na pang-uwi nila ni Danny ay hindi muna nila magagamit hanggat hindi pa nga nila natutubos. Sinabihan naman ni Danny si Bea na sumama na lang nga raw sa kanya si Bea sa lugar na tinutuluyan nito. Kaya sa unang pagkakataon nang mapunta si Bea sa lugar ni Danny ay halata sa kanyang mukha na tila ayaw nito sa lugar na pinagdalhan nga sa kanya ni Danny. Dahil sa wala namang permanenteng lugar si Danny kaya pansamantala muna silang makikituloy ni Bea sa kasamahan nitong lalaki.
Ngunit nang muli namang umuwi si Bea sa kanilang bahay na hindi dala ang kanyang sasakyan ay lubos namang ikinagalit ng kanyang tiyahin. Subalit sambit naman ni Bea sa tiyahin nito na ang sasakyan niya naman daw kasi ay kasalukuyang nasa paggawaan dahil sa may sira lang daw ito, kaya dahil daw doon ay kailangan niya ng pera upang pangbayad nga sa sasakyan niyang ginagawa. Kung ano naman ang galit ng tiyahin ni Bea sa kanya ay siya namang lola nito ay lubos ang pagmamahal sa kanya. Subalit nang balak na sanang babayaran ni Bea ang sasakyan niyang nakasanla sa lalaki at sa hindi niya inaasahan na halos doble na ang sinisingil sa kanya, kaya dahil doon ay lubos na nadismaya si Bea at nakikiusap sa lalaki na huwag raw masyadong taasan ang interes sa inutang niya. Ngunit biglang lumapit naman ang boss ng lalaki na siya nga ring boss ni Danny at sinabihan si Bea na pwede niya na raw makuha ang sasakyan. Sabay pahabol naman ng halik sa kamay ni Bea at sambit pa nito sa dalaga na baka raw pwede silang dalawa na mag-ride minsan ng magkasama. Ngunit habang tumetawa naman ang lalaki at sinasabi nito sa kanyang boss na si Bea nga raw ay pagmamay-ari na ni Danny, sa muling pagbalik naman ni Bea sa lugar ni Danny ay tila ba ang dalawa ay sabik na sabik makita ang bawat isa, at sa muling pagkikita naman ng dalawa ay syempre may magaganap na naman na matinding bakbakan. Subalit nang minsan na naglaro naman ng bilyar si Danny at sa hindi niya inaasahan na ang BF ni Bea pala ay may planong gawin sa kanya ng masama. Subalit dahil sa laking kalye nga si Danny kaya nagawa nito na makipagsabayan sa mga lalaki na gusto siyang pagtulungan. Ngunit ang boss naman ni Danny na si Pipoy ay kasalukuyan nang nalaman nito na si Danny nga ay tila kinakalaban na siya at ang mga pera na dapat ibibigay sa kanya ay kinukuha ni Danny. Kaya dahil doon ay inutusan ni Pipoy ang kanyang mga tauhan para nga bigyan leksyon si Danny. Kaya naman ang walang alam na si Danny na ang kanyang boss na si Pipoy ay balak na nga siyang burahin sa mundo. Ngunit buti na lamang at may nakakita sa kanilang pulis at hindi natuluyan si Danny. Subalit sa nangyaring iyon naman kay Danny kaya nagbabalak naman itong bawian nga ang boss niyang si Pipoy. Ngunit sa binabalak namang iyon ni Danny ay kakailanganin niya ng mga gagamiting armas dahil masyadong ang malakas ang puwersa ni Pipoy. May isang tao na matagal naman nang kilala si Danny na pwede niyang hingian ng tulong, kaya dahil doon at hindi na rin nag-aksaya ng oras si Danny at agaran na rin silang umalis ni Bea patungo naman sa tutulong nga sa planong gawing paghihiganti ni Danny. Siya naman si Tanda, kilala siya sa kanilang lugar na isa ring makapangyarihan at maraming tauhan. Matagal naman na siyang kilala ni Danny dahil sa minsan niya na rin itong naging boss. Sa pagdating namang iyon ni Danny ay alam naman na agad ni Tanda kung ano nga ang pakay sa kanya ni Danny at ito nga ay mga bakal na armas. Dahil sa delikado namang gagawin na iyon ni Danny ay kailangan niyang iwanan muna si Bea kay Tanda upang hindi na nga ito mapahamak. Sambit naman ni Bea kay Danny na gusto niya raw samahan ito kahit na delikado. Subalit nakapagpasya naman na si Danny at sinasabi kay Bea na hindi niya nga raw talaga ito isasama para na rin sa kaligtasan nito, kaya dahil doon at tuluyan na rin namang napapayag si Bea na hindi na nga ito sasama. Pero bago naman umalis ng tuluyan si Danny ay nagawa muna ng dalawa ang magpaligaya sa bawat isa, kaya dahil doon ay naranasan muli ni Bea ang tumirik ang kanyang mga mata dahil sa sarap. Ngunit sa kasamaang palad naman na ang kasamahan at kasangga ni Danny ay walang awang pinatay ng mga tauhan ni Pipoy, kaya sa pagbalik na iyon ni Danny sa Manila ay bangkay na ng kanyang kasamahan ang madadatnan nito, kaya dahil sa nangyaring kamatayan nga ng kasamahan ni Danny ay dito na rin mas nang ibabaw sa kanya ang paghigantihan nga si Pipoy, at sinimulan niya naman ito sa paglusob sa mga negosyo ni Pipoy. Subalit habang nagaganap naman ang kasalukuyang fiesta sa lugar na pinagtataguan ni Bea at sa hindi niya alam na may nakaabang na panganib na pala sa kanya. Dahil sa nararamdaman naman ni Tanda at kanyang mga tauhan na tila may nakaabang ng panganib sa kanila kaya agad na silang naging alisto, kaya ng tuluyan naman ng nagkaroon ng labanan sa paligid ni Bea ay agad na rin siyang lumayo doon. Subalit sa kasamaang palad at sa hindi niya inaasahan na nakaabang na pala sa kanya ang mga tauhan ni Pipoy upang siya ay kidnapin, sa mga oras na nakuha naman na ni Pipoy si Bea kaya hindi na ito nag-aksaya ng pagkakataon at tuluyan niya nang nakuha ang nais niya kay Bea. Matapos naman noon at nakipagkasundo na rin si Pipoy mula kay Danny upang harap-harapan na nga silang magkita at makukuha ni Danny si Bea sa tamang halaga. Alam naman ni Danny na hindi sila papabayaang mabuhay pa ni Pipoy kaya inunahan niya na ito at sabay nagbalak na silang tumakas ni Bea. Dahil sa maraming tauhan naman si Pipoy kaya hindi rin basta-basta makakatakas si Bea at Danny. May kasamahan naman si Danny na tumutulong sa kanilang dalawa ni Bea. Ngunit dahil sa malakas nga ang puwersa ni Pipoy kaya agad ring napatay ang kasamahan ni Danny. Nang malaman naman ni Danny na hindi na nga sila makakatakas mula kay Pipoy kaya nagpasya na rin ito na harapin na nga si Pipoy at makipagpatayan ng harap-harapan.
At nang tuluyan naman ang nagharap ang dalawa kaya doon na rin malalaman na kung sino nga ba ang matitirang matibay sa kanilang dalawa, hanggang sa naganap na nga ang kinakatakutan ni Bea at ito nga ay mapahamak si Danny. Ngunit sa pagbagsak namang iyon ni Danny ay siya rin namang Pipoy ay tuluyan na ring namatay.